nasa tabi. Narito ang Vicari 3 and 4 with Hope in the Midst of Darkness. Ang bawat pang-api ay hindi lang sugat sa katawan, kundi peklat sa isipan na maaaring magpunga ng matinding nilamhati. Kapag ang sakit ay hindi na kayang itago, ang lupa ay nagkikitangin saksi sa kanyang paghihirap. Ngunit sa bawat dilim, may isang liwanag, isang kamay na handang umalalay, isang tingin na handang magtanggol. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa pananaw, kundi sa kakayahang magmahal, umunawa at magpatawa. Ay bilang saksihan ang kwento ng batang guro sa Dua Muslim, isang kwento na nagbukas ng sukat sa kanilang murang isipan. Magiging kaklase niyo siya ngayong taon. Sige anak, ipakilala mo ang iyong sarili. Magandang araw! Ako ang anak ng janitor ng school. Ako si Ann. Ann? Bakit? Quiet class. Iboy, hindi maganda ang iyong inasal. Masama ang mga tiyan ng kapwa. Sorry po ma'am. Hindi na po mauulit. Class, mayroon na kaming pagpupulong sa gilid. Inaasahan ko na magiging maayos kayo kahit wala ako. Opo, ma'am! Sabi nila, bagay na bagay daw sa akin ang aking pangalan. Ang pangit, ang baho, ang taong walang nagmamahal, at ang taong walang nagmamalasakit. Puro panlalait ang naririnig ko sa aking kapwa. Hindi nila alam kung sino ako at kung ano ang pinagdadaanan ko.
sa iyong problema. Tama ang nanay at tatay mo. Hindi ka nag-iisa. Narito ako, ang iyong kaibigan, handang makinig at umalalay. Hindi mo kailangang pasanin ang bigat mag-isa. Pero baka hindi mo ko maintindihan. Baka maging pabigat lang ako sa'yo. Hindi, Ann. Ang kaibigan, hindi sumusuko. Kung madilim ang daan, sama-sama nating hanapin ang liwanag. Salamat. Nang dahil sa'yo, naramdaman ko may kasama kong lumaban. Sa mundo ngayon, tila normal na sa ilan ng mang-insulto, manghusga o manglait ng kapwa. Andyan yung araw-araw mong pinagtatawanan, tinutulak, at sinasabi ng mga salitang hindi ko kailanman makakalimutan. Naranasan ko ang mabuli na maaaring magdulot ng matinding sugat, ngunit ito rin ay maaaring daan tungo sa mas matatag na pagkatao. Ang mahalaga ay matutunan nating hindi tayo nag-iisa at sa bawat dilim, lagi may liwanag na naghihintay. At sa huli, ang isang taong minsan nahuli ay maaaring maging simbolo ng lakas, tapang at pagbabago.